Mga idolo, 72 wins, 10 losses, 1 championship. Ganyan ka-dominant ang 1995 to 1996 Chicago Bulls ni na Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman at Phil Jackson. Pero ito ang nakakagulat sa buong regular season. 10 beses lang silang natalo. 10 team lang ang nakahanap ng paraan para pabagsakin ang isa sa greatest teams ng NBA history. At ang mas wild pa, may isang team na 2 beses silang tinalo. May isang expansion team na nakasingit ng 1-point upset. At may isang 32-point blowout na hanggang ngayon, sobrang shocking pa rin. Kaya kung gusto mong malaman kung ano-anong teams iyon, ano ang final score ng bawat pagkatalo, at bakit hindi pa rin ito nabura ang greatness ng Bulls, stay tuned, isa-isahin natin ang bawat loss ng 72-10 Chicago Bulls. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Bago natin balikan ang bawat pagkatalo, kailangan muna nating ilagay sa tamang context kung bakit sobrang iconic ng team na ito. Ang 1995-1996 Chicago Bulls ay hindi lang basta magandang team. Sila ang team na parang pinagsama-sama ang talent, chemistry, discipline, at championship mentality sa isang roster. Nandyan si Michael Jordan na bumalik na sa full force after his baseball break. Nandyan si Scottie Pippen, ang all-around superstar na kayang mag-score, mag-defend at mag-control ng tempo. Nandyan si Dennis Rodman, ang rebounding machine na parang may sariling gravity sa ilalim ng ring. At syempre, si Phil Jackson, ang coach na alam kung paano i-manage ang egos, roles at pressure. Ang season na ito ay parang revenge tour. Noong 1995, natalo ang Bulls sa Orlando Magic sa playoffs. Kaya noong 1995 to 1996, dala nila hindi lang talent, kundi galit, focus, at mission. Hindi lang nila gustong manalo, gusto nilang ipakita sa buong liga na sila pa rin ang hari. At ginawa nga nila iyon. Tinapos nila ang regular season ng 72-10 ang record, na noong panahong iyon ay best record in NBA history. Matagal itong hindi nalampasan hanggang sa dumating ang 73-9 Golden State Warriors. Pero kahit na nalampasan ang regular season record nila, may isang bagay na hindi pa rin matatawaran. Tinapos ng Bulls ang season bilang NBA champion. Hindi lang sila record breakers, finishers sila. Pero bago natin pag-usapan ang titulo, balikan muna natin ang 10 team na nakatalo sa kanila. Kasi dito mo makikita na kahit ang greatest teams, may mga gabi ring hindi sila perpekto. At minsan, ang mga pagkatalo na iyon ang mas lalo mo nagpapakita kung gaano sila katatag. Unang tumalo sa Bulls ay ang Orlando Magic sa score na 94-88. Ito ang isa sa pinaka-symbolic na losses ng season na iyon. Dahil ang Orlando ang team na nagbigay ng sakit sa Bulls noong previous playoffs. Kaya noong regular season opener, maraming pansang umaasang may statement win agad ang Chicago. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sa halip, ang Magic ang nagdikta ng laro. Sa panahong iyon, ang Orlando ay may Shaquille O'Neal at Penny Hardaway. 2 superstar na kayang sumabay sa kahit sino mang team. Hindi sila basta-basta. Malalaki sila, mabilis at may confidence. At sa gabing iyon, nagawa nilang pigilan ng Bulls para makuha ang 94-88 win. Ano ang ibig sabihin nito? Una, hindi pa agad automatic ang chemistry ng isang championship caliber team kahit gaano pa sila kalakas sa papel. Pangalawa, ipinakita ng Magic na kaya nilang makipagsabayan sa Bulls sa physicality at shot making. At pangatlo, minsan ang opening night loss ay hindi sign ng weakness. Minsan, sign lang ito na may mas malaking bagay pang paparating. At sa kaso ng Bulls, tama nga, hindi sila nagpanik, hindi sila nag-collapse. Sa halip, ginamit nila ang loss na iyon bilang paalala na walang madaling season sa NBA. Ang pangalawang nakatalo sa kanila, ang Seattle Supersonics sa score na 97-92. Kung may team man na talagang championship level aura noong 1995 to 1996, isa na roon ang Seattle Supersonics led by Gary Payton and Shawn Kemp. Isa sila sa pinaka-athletic at pinaka-physical na team sa liga. At hindi lang sila basta regular season threat. Sila rin ang naging kalaban ng Bulls sa NBA Finals. Kaya ang loss na ito ay parang preview ng mas malaking laban. Hindi ito simpleng regular season stumble lang. Ito ay laban ng 2 elite teams na parehong gustong patunayan na sila ang pinakamahusay sa kanilang conference.
Ang Sonics ay kilala sa defense, pace at explosiveness. Si Gary Payton ay tinatawag na The Glove, ay isa sa pinakamahirap bantayang guard sa NBA. Si Shawn Kemp naman ay isang highlight reel na may power at finesse. Kapag gumagana ang dalawang iyon, mahirap silang pigilan. Sa 97-92 loss na ito, nakita ng Bulls na may mga team na kayang sumabay sa kanilang intensity. Hindi sapat ang pangalan lang. Kailangan mo rin mag-execute. At sa road game na iyon, mas naging efficient ng Seattle sa mga crucial possessions. Pero ang mas mahalaga rito, ang Bulls ay hindi natakot sa Sonics. Sa katunayan, nang dumating ang finals, sila pa rin ang mas nahandang team. Ibig sabihin, kahit natalo sila sa regular season, natuto sila roon. At ang natutunan nila ay naging malaking bahagi ng championship run nila. Pangatlong team na nakatalo sa Chicago Bulls ay ang Indiana Pacers sa score na 103-97. Ito ang unang beses na natalo sila ng Indiana at hindi ito magiging huli. Ang Indiana Pacers noong panahong iyon ay isa sa pinaka-physical at pinaka-discipline na team sa Eastern Conference, led by Reggie Miller. May identity sila, hindi sila natatakot sa big names, hindi sila natitinag sa pressure, at kapag naging close game, alam nila kung paano lumaban hanggang dulo. Ang 103-97 score ay nagpapakita na hindi ito blowout. Hindi rin ito one possession heartbreak. Ito ay isang game kung saan nagkaroon ng edge ang Indiana sa tamang moments. Sa ganitong klase ng laro, kadalasan ng difference ay execution sa half-court offense, defensive rotation, at late game shot selection. At dito rin lumalabas ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa Bulls. Kahit sila ang pinakamagaling, hindi ibig sabihin na bawat gabi ay madali. May mga team na kaya magbigay ng problema dahil sa style of play nila. Ang Pacers ay isa sa mga iyon. Kung iisipin mo, ang Pacers ay parang team na laging handang gawing uncomfortable ang kalaban. Hindi sila basta papayag na mag-run and gun ng Bulls. Gusto nilang pabagalin ng laro, ipasok sa physical battle, at pilitin ang Chicago na magtrabaho para sa bawat basket. At sa gabing iyon, nagawa nila iyon ng mas mahusay. Pang-apat na team ay ang Denver Nuggets sa score na 105-99. Ito ang isa sa pinaka-surprising losses ng season na iyon. Bakit? Kasi sa papel, hindi naman Denver ang inaasahang magpapatumba sa Bulls. Pero sa NBA, lalo na sa regular season, may mga gabi talagang hindi sumusunod sa script. Ang Denver ay may sariling advantages. Una, home court. Pangalawa, altitude. Pangatlo, minsan ang mga underdog teams ay mas dangerous dahil wala pa silang pressure. Wala silang iniisip na kailangan namin patunayan na kami ang best. Ang iniisip lang nila ay let's go out there and beat the champs. At iyon ang nangyari. Ang 105-99 loss na ito ay paalala na kahit ang Bulls ay vulnerable kapag hindi sila sharp. Sa road, sa ibang environment at laban sa teams na gustong-gustong gumawa ng upset, pwedeng maging tricky ang laro. Hindi mo kailangan maging title contender para manalo sa isang gabi. Kailangan mo nang maging mas mahusay sa loob ng 48 minutes. Sa ganitong klase ng loss, makikita mo rin kung gaano kahalaga ang consistency. Ang Bulls ay elite, pero hindi sila robot. May mga gabi na hindi pumapasok ang tira. May mga possession na hindi gumagana ang spacing. At may mga pagkakataon na ang kalaban ay mas gutom. Pero ang maganda sa Chicago, hindi sila nagdadala ng isang loss hanggang sa susunod na linggo. Champions move on fast. Ang panglimang teams ay ang Phoenix Suns sa score na 106-96. Ang Phoenix Suns ay isa ring team na may veteran presence at offensive firepower. Hindi sila basta-basta kapag nasa home court sila at gumagana ang kanilang rhythm. Kaya nilang magbigay ng problema sa kahit sinong kalaban. Sa 106-96 loss na ito, makikita mo na minsan ang Bulls ay natatalo hindi dahil sa isang malaking breakdown, kundi dahil sa combination ng hot shooting ng kalaban. At isa itong off night para sa Chicago. At sa NBA, kapag ang isang team ay nakakuha ng momentum, mabilis itong kumalat. Isang run lang, isang stretch lang na missed shots, at biglang ikaw na ang humahabol. Ang Phoenix win na ito ay mahalaga rin dahil ipinapakita nito na kahit ang Bulls ay hindi immune sa veteran sabi. May mga team na alam kung paano i-manage ang pace, kung paano i-force ang mismatches, at kung paano i-control ang game flow. Sa gabing iyon, mas naging epektibo ang Suns sa paggawa ng sarili nilang shots at sa paglimit ng easy looks ng Bulls. Pero again, hindi ito naging pattern ng collapse.
isa lang itong reminder na sa NBA, kahit ang pinakamagaling na team ay kailangan pa rin maglaro ng maayos gabi-gabi. At ang pang-anim na team ay ang Miami Heat sa score na 113-104. Ito ang isa sa mga losses na may big-time playoff energy, kahit regular season pa lang. Bakit? Kasi ang Miami Heat noong panahong iyon ay kilala sa toughness, defense, at intensity. At kapag ang isang team na ganoon ang identity ay naglaro sa home court, pwede silang maging napakahirap talunin, led by Alonzo Mourning at Tim Hardaway. Ang Heat ay may kombinasyon ng size, skill, at grit. Hindi sila natatakot sa physical contact, hindi sila natatakot sa pressure. At sa 113-104 win na ito, nagawa nilang ipakita na kaya nila makipagsabayan sa Bulls sa scoring at energy. Ang score na 113-104 ay nagpapakita rin na hindi ito defensive grind lang. May offense din ang Miami sa gabing iyon. At kapag ang isang team ay nakakapag-score ng ganon laban sa Bulls, ibig sabihin, may mga stretches talaga na hindi komportable ang Chicago. Pero ang mas interesting dito ay kung paano tumugon ang Bulls sa ganitong klase ng loss. Hindi sila nagpa-apekto ng matagal. Sa halip, ginagamit nila ang bawat pagkatalo para i-reset ang focus. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit sila naging champion. Hindi sila perfectionist sa sense na never silang nagkakamali. Perfectionist sila sa sense na mabilis silang bumabangon. Pang-pitong team ay ang New York Knicks sa score na 104-72. Ito ang pinakamalaking talo ng Bulls sa buong season, 32 points sa NBA. Hindi lang ito loss, ito ay statement game ng kabilang team. Ang Knicks nung panahong iyon ay kilala sa matinding defense at physical style. Kapag nasa Madison Square Garden sila at gumagana ang crowd, parang may dagdag na enerhiya ang bawat possession. At sa gabing iyon, halos lahat ay pabor sa New York Knicks. Ang 104-72 score ay nakakagulat, hindi lang dahil natalo ang Bulls, kundi dahil sobrang layo ng pagitan. Hindi ito close game na nawala sa dulo. Ito ay isang gabi kung saan na-outplay sila mula umpisa hanggang dulo. At sa ganitong klase ng loss, ito ang mas masakit dahil wala kang maituturo na isang possession lang, buong gabi kang hindi naging sarili mo. Pero dito rin makikita ang tunay na greatness ng Bulls. Ang mga champion teams hindi lang marunong manalo, marunong din silang tumanggap ng pagkatalo at gamitin iyon bilang gasolina. Hindi sila nagtatago pagkatapos ng blowout. Hindi sila nagkakawatak-watak. Sa halip, bumabalik sila sa gym, sa film room at sa next game na mas handa. At kung iisipin mo, minsan ang isang malaking talo ay mas nakakatulong pa kaysa sa dikit na panalo. Kasi pinapakita nito ang mga butas na kailangan mong ayusin. Sa kaso ng Bulls, hindi naging dahilan ang 32-point loss para mag-doubt sila. Naging dahilan ito para mas tumibay pa sila. Pang-walo, ang Toronto Raptors sa score na 109-108. Ito ang isa sa pinaka-iconic na upset losses ng season dahil expansion team pa lang ang Raptors noon. Ibig sabihin, bagong prangkisa pa lang sila, bagong identity, at hindi pa sila itinuturing na powerhouse. Pero sa NBA, walang team na pwedeng maliitin. Ang 109-108 score ay nagsasabi ng isang bagay. Dikit na dikit ito, isang possession lang ang pagitan. Isang shot lang ang pwedeng magbago ng lahat. At sa gabing iyon, ang Toronto ang nakakuha ng huling salita. At bakit ito memorable? Kasi kapag expansion team ang tumalo sa greatest regular season team, automatic na may shock value ito. Pang-siyam mga idolo ang Charlotte Hornets sa score na 98-97. Ito na naman ay isa sa pinaka-heartbreaking losses dahil 1 point lang ang pagitan. Isang basket, isang defensive stop, isang rebound. Ganon kalit ang pagitan ng panalo at talo sa NBA. Ang Charlotte Hornets ay may sariling identity din nung panahong iyon. Hindi sila basta filler team lang. May talent sila, may athleticism, at may mga players na kayang gumawa ng big plays. At panghuli, muli silang tinalo ng Indiana Pacers sa score na 100-99. Ito ang pinaka-importanting detail sa buong listahan. Ang Indiana Pacers lang ang team na nakatalo sa Bulls ng 2 beses sa regular season. Ibig sabihin, sila ang pinaka-consistent na problema para sa Chicago noong 1995-1996. At muli mga idolo, 1-point game na naman ito, 100-99. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa talent, ito ay tungkol sa execution. Ang Pacers ay isa sa mga team na alam kung paano gawing uncomfortable ang Bulls.
Alam nila kung paano i-force ang top shots, kung paano i-limit ang transition opportunities, at paano manatiling buhay hanggang final buzzer. Sa ganitong klase ng loss, makikita mo kung gaano kahalaga ang composure kapag dikit ang laro. Hindi sapat ang pagiging magaling, kailangan mo rin maging kalmado, kailangan mo rin maging precise, at sa gabing iyon, mas naging precise ang Indiana. Ang dalawang losses na ito laban sa Pacers ay nagpapakita rin ng isang mas malaking katotohanan. Sa Eastern Conference, may mga team talaga na hindi mo pwedeng baliwalain. Hindi lahat ng kalaban ay pare-pareho. May mga matchup na mas mahirap kaysa sa iba. At para sa Chicago, ang Pacers ay isa sa mga iyon. Ngayon mga idolo, kung titignan mo ang buong listahan ng 10 losses na iyon, mapapansin mo ang isang interesting pattern. Una, 9 teams lang ang nakatalo sa Bulls. Bakit 10 losses? Pero 9 teams lang. Kasi ang Indiana Pacers ay 2 beses silang tinalo. Pangalawa, 3 sa losses nila ay 1-point games lang. Ibig sabihin, ilang possession lang ang pagitan ng pagiging 72-10 at posibleng mas magandang record pa. Pangatlo, may isang 32-point blowout pero karamihan ng losses ay dikit. Hindi sila nawasak gabi-gabi. Hindi sila na-outclass sa buong season. Sa halip, may ilang gabi lang na mas mahusay ang kalaban sa finishing. At pang-apat, kahit may losses sila, hindi sila nagkaroon ng identity crisis. Hindi sila nagtanong kung sila ba talaga ang best team. Hindi sila nagpanik. Sa halip, bawat talo ay naging fuel. Ito ang dahilan kung bakit ang 1995-96 Bulls ay hindi lang kilala dahil sa record nila. Kilala sila dahil sa response nila sa adversity. Pagkatapos ng regular season, naglaro pa sila sa playoffs at tinapos ang postseason ng 15-3. Ibig sabihin, hindi lang sila regular season juggernaut, talagang championship machine sila. Tinalo nila ang Miami Heat, New York Knicks, Orlando Magic at Seattle Supersonics para makuha ang title. At sa finals laban sa Sonics, pinatunayan nila na kahit ang isa sa pinakamagagaling na team sa liga ay hindi sapat para pabagsakin sila sa dulo. Kaya kapag pinag-uusapan ng 72-10 Bulls, hindi lang dapat record ang tingnan mo. Dapat tingnan din ang buong journey. Ang 10 losses na ito ay hindi kahinaan na nagbura sa kanilang greatness. Sa halip, ito ang mga moments na nagpakita kung gaano sila katibay. Ang Bulls ay hindi naging legendary dahil hindi sila natalo. Naging legendary sila dahil kahit natalo sila, bumalik sila ng mas matindi. At kung gusto mo pang mas maintindihan kung bakit sobrang special ng team na ito, isipin nyo ito mga idolo. Sa isang buong 82 game season, 10 beses lang silang natalo. At sa bawat loss na iyon, may lesson, may adjustment, may response, may next step. Ganyan ang championship mentality. Ngayon, ito naman ang tanong ko. Kung 7-game series ang nilaro laban sa bawat team na nakatalo sa 1996 Bulls, may makakatalo kaya sa kanila? O sa tingin mo, kahit sino pa ang ilagay mo, mananalo pa rin kaya ang Chicago? I-comment mo ang opinion mo sa baba. Gusto kong malaman kung sino ang tingin mong pinakamalakas na challenger sa 72-10 Bulls. At kung nagustuhan mo ang video na ito, hit like, subscribe, at i-on ang notification bell para sa mas marami pang NBA history, basketball facts at legendary team breakdowns. Kita-kits sa susunod na video. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.